Hello mga Mara, tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. At dahil may pasok si ate at may trabaho naman ang asawa ko, ay kami na nga ulit tatlo ang naiwan dito sa bahay. Magluluto na nga sana ako ng ulam namin para sa tanghalian, kaya lang nakita ko nga na ang gulo nga dito sa kusina, kaya naisipan ko nga muna maglinis. Ito ngang lagay namin ng toothbrush, isang taon ko na yata itong hindi nalilinisan dahil last nalinis ko pa nga dito ay 2024 pa. Pati nga itong lagayan ng sponge ay nilinisan ko na nga din dahil ang dami nang dumi. Feeling ko nga konting kembot na lang ay may makeover na namin itong kusina namin. Nako, mapaayos lang talaga itong kusina namin, talaga naman sisipagin na palagi akong kumilos dito at ito na nga ulit ang magiging paborito kong place. Tayo talaga mga nanay kapag tayong kumilos sa bahay talaga naman pulido ang paglilinis dahil nililinis talaga natin lahat. Kung wala nga lang akong batang maliit, nako nakapag general cleaning na nga ulit ako dito sa bahay. At pagkatapos ko nga maglinis ng lababo, nag-umpisa na nga ako magluto ng ulam namin. Magpiprito nga lang ako ng talong at saka tilapia dahil ito lang naman ang mabilis lutuin. Nagmamadali na nga ako dahil nagising na nga ang aking batang maliit at maya-maya lang iiyak na nga yun. Kapag talaga kikilos ako dito sa bahay, hindi talaga pwedeng pabagal-bagal ako dahil may bata nga akong maliit na anytime pwedeng ang umiyak. Kagaya na nga lang kanina, nataranta talaga ako ng sobra dahil kala ko nga kung napaano na. Umiyak na nga siya kanina pero hindi ko nga muna siya agad kinuha dahil hinango ko nga muna ang niluluto ko at baka masunog. Tapos ayun, bigla nga siyang umiyak ng napakalakas na para bang may masakit sa kanya kaya naman nataranta talaga ako at hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko dahil ang tagal niyang tumahimik. Tinanggalan ko nga siya ng mga damit at pati diaper niya, hinubad ko na nga din dahil baka nga mamaya may kumakagat sa kanya. Tapos tumatawag nga din ang asawa ko dahil may importante nga sinasabi, hindi ko nga din kaagad nabasa kaya ayun nagalit. Habang nagluluto nga ako, inilalaro-laro ko nga din siya para nga hindi umiyak. Pagkaluto nga ng talong ay sinunod ko naman itong 2 gayat ng tilapia at 2 gayat nga lang ang pinirito ko dahil 2 lang naman kami ng anak ko dito sa bahay. Kung tutuusin, kasya na dapat sa amin ng toddler ko ang 1 gayat ng tilapia dahil malaki nga ang gayat. Kaya lang malakas talaga siya kumain ng isda kaya dapat 2 talaga ang lulutuin ko. Inilabas ko nga muna ang crib ni baby at doon ko nga muna siya inihiga dahil wala na nga akong tiwala sa kanyang rocking chair at umuus-us na nga siya sa bigat. Kaya pa naman siya, kaya lang sumasayad na nga ang 2 niyang paa. Tapos kapag pumapadyak-padyak siya, ay tumatama nga dun sa tornilyo. Nang makapaghayin nga ako kanina, hindi na nga ako nakapag-video ng maayos dahil umiyak na nga ng sobra si baby at inasikaso ko nga muna siya. At nang mapatulog ko na nga siya, ay kumain na nga din ako at nauna na nga kumain sa akin ng toddler ko kaya kalat na naman ang mumu. Hinugasan ko na nga din ang mga pinagkainan namin para wala namang kalat dito sa lababo. At saka ka-scroll ko nga sa social media, may dumaan na naman sa FYP ko na medyas ng baby kaya napa-check out nga din ako at 5 piraso na nga to pero 84 pesos ko nga lang nabili. Kailangan ko na siguro maglaylo sa pag-scroll para nga mapatigil ang pag-check out ko dahil napakadami na talaga naming bayarin. Pero charis nga lang yon para naman to kay baby kaya kung bet nyo nga din ng ganitong medyas, ilalagay ko na lang ang link nito sa may comment section.